Dahil kanina ang ating kapatid rin natin si Itsu Villanueva, siyempre, no? Same MVP group tayo, no? So, sa yung moderator ng Kapihan. Yes. At ang guest nga po niya doon kanina ay si Senate President Tito Sotto. Doon nga po ikinikwento ko na sinabi nga ni Senator Sotto na God willing ay sa palin ng Senate President sa pagbabalik po ng Senado sa sesyon by November 10. Mabuti, pakinggan natin yung ilan sa highlights ng mga naging sagot po ni SP Sotto sa Kapihan kanina. So we've been there, done that. Ako'y matagal ng takot, kaya hindi na ako nakakilala ng takot. Being a Senate President. So be it. Parang di na niya kilala ang takot. Oo, tagal na daw niya, siyang no? takot eh. Sanay na. Okay, so isa pang malaking sinabi niya ay yung tukol kay Senator Ping. Right. No, so punta na tayo doon sa kung kasi sinasabi nila parang ito yung parang pwedeng dahilan kung ba't nanganib yung pagiging Senate President niya nito nakalipas na at least mga 3 weeks ago ba? Oo. Pero hindi naman nga nangyari yun dahil sa pa rin naman ng SP hanggang ngayon. Pero ang usap-usapan hanggang kagabi ay 100% na si Senator Ping na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chairman. So anyway, ito yung mga sinabi po ni SP Sotto tungkol dyan. In all honesty, I did not think so. I was relying on the honesty also and the integrity of my colleagues. Meron ganung mga salita pero nanaig pa rin ako dito sa side na hindi straight thinker sila. Straight thinkers yung mga colleagues ko. No, he did not. That was a idea of some people. Nangingiti lang kami ni Ping because hindi naman siguro. It could be an idea. But as far as he was concerned, during that time, he was frustrated. That was the word. Right? Irritated. He was frustrated, irritated. Okay, so yan po ang ilan sa sinabi po ni SP Sotto tungkol doon sa Blue Ribbon Committee. Hindi ko na ipapa-playback itong next niyang soundbite. Pero sinasabi nga niya na hindi lang naman yung flood control mess or scandal yung pwedeng talakayan ng Blue Ribbon Committee. Dahil, syempre, alam naman natin yan. Farm-to-market roads. Yes. Tapos yung iba pa mga Yung mga actually, scam. napakadami. Na pwede pong talagang usisain. Lalo na at kung mga manataas na opisyal ang involved. Yung mga para-paraan kung paano tayo nanakawan. Di ba? So anyway, isa pa sa mga, I think, mahalaga pong sinabi ni Tito Sen kanina doon sa Kapihan ay tungkol sa taxes. Medyo masakit yung tax kasi kapag alam natin yung nanakawan tayo. Yes, naman. So inihayag nga. Kada bili natin eh. Kada bili, at saka yung Tapos kaltas. yung kaltas sa kita naisip natin. ko na nga kanina, nag-text na si Ate Lorne. Hi, Ate Lorna. Sinabi na sa akin na ito yung babayaran mo for third quarter. Masakit. Sakit? Kasi iba pa yung iba pa yung kinakaltas bilang empleyado. Iba pa yung kapag ka ikaw ay may extra. Oo. Diba? So anyway, merong assurance si Tito Sen. Sabi niya, hindi niya raw hahayaang madagdagan ang binabayaran nating buwis. Ano to, yung VAT ito o in general? Kasi may mga naka-file kasi na additional taxes. So sige po, kung ano man yung nakahanda dyan, pero I think yung about sa tax po yung mas importante. Yun nga ang paninira ng mga basher sa akin eh. Tataas ko yung tax. Ibababa ko pa yung tax. Hindi ko kaya madagdagan ng tax na mga babayan natin. So, hindi niya hahayaan. Ay, salamat kung ganun. Buti naman po. Kasi masakit sa puso, tas nanakawin lang. I think heavily taxed naman na po tayo. Sa totoo lang. One of the most heavily sa region. Maluwag naman sa loob natin tumulong sa gobyerno kasi para sa bayan yon. Pero kapag ka nakakarinig tayo ng nakawan, masakit sa bulsa yun. Yun na nga. Ang importante lang naman ngayon, alam mo, honest spending nung tax na ibinabayad ng mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino na kagaya namin. Yes. Kung honest yung pagbabudget and allocation niyan, yung walang napupunta sa bulsa,
Okay na yan eh. Laki-laki ng pera ng gobyerno. So, hindi natin nararamdaman eh. Yun nga. Oo, sa mga serbisyo, hindi. Sa mga kulungan, hindi. Kaya nga sabi natin, di ba, total, dahil naman sa inyo kung bakit ganyan yung estado ng mga kulungan, edi okay lang Diyan na rin siguro kayo na ikulong. ma-experience. Correct. Ma-experience nyo.